Good morning to all brothers and sisters in Christ. God is good. It is a blessing to be in the presence of the Lord today. As we begin, let's prepare our hearts and minds as we start our worship service. Let us all stand as we sing, "This is Holy Ground." Let us sing to the Lord. Let us shout joyfully noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with song. For the Lord is the great God and the great King above all gods. For our opening hymn, let us sing to Thee, God be the glory. Perfect
Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Heavenly Father, we thank you for this day and for the opportunity to gather as your people. We come before you with grateful hearts, acknowledging that you alone are worthy of all praise. As we begin this service, let your Holy Spirit guide our worship. Speak through your word and draw us closer to you. May everything said to your word and draw us closer to you. May everything said and done in this praise bring glory to your name. We commit this service into your hands in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. May I call now our CC praise team for our praise and worship singing. Amen. Isang magandang umaga po sa lahat. Good morning! And good morning sa lahat, no? Ito naman is Sunday, no? I hope lahat tayo ay ready para umawit at pasalamatan ng Panginoon. Amen po ba? So before that, let's move around and kumusta din mga kapatiran natin habang kinakanta ang I Love That Beat. That feel that I feel when I get together with God's wonderful people. I love that feel that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God, heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love that thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen. Napakasaya talaga no, pag nakikita natin ang ating mga kapatiran, no? Na nagsasamba sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. And this time, no? I know, this is February and some of us, alam natin na pag February is full of love, no? Karamihan, marami sa atin, nag-ready na for date, no? Especially sa pagbili ng flowers, chocolates, no? And lagi natin inisip pag February is full of love. But as we Christian, no? Every day is love because of our Lord. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. And right now, let's declare the love of God as we sing this song. Come on! Everybody! Come on! Surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place. Amen. Where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Come on. Your love is beautiful. Yes. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Everybody. All around the
I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Yes, it is. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Yes. Love is beautiful. Love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. 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 Come on, let's continue to praise our Lord. Better than the drums of this world, better than the sounds of my friends' voices, better than the biggest dreams of my heart. That's just the start. Better than living the thing I need, better than living the life that I want to, better than love and what we give. Your love is, if you hold me now in your arms and never let me go. Your love is sunshine. The night sky, give me bread and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. Yes, Lord Jesus. Better than the riches of this world, better than the sounds of my friends' voices, better than the biggest dreams of my heart. And that's just the start. Better than getting what the thing I need, better than living the life that I want to, better than love and what we give. Your love is, if you hold me now in your arms and never let me go. Sunshine, the moonlight, the night sky. Give me bread and all your love. Give my heart to you because I can't stop.
in the night sky. Keep me planted on your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love. Yes, Lord Jesus. Kailan man, Panginoon, hindi namin kayang pigilan ang nararamdaman namin, Panginoon Diyos, na pagmamahal sa inyo. Dahil alam namin, maraming beses nyo nang pinaramdam ang pagmamahal sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal sa amin. Sa walang sawa, Panginoon Diyos. Despite sa mga pagkukulang ng Panginoon, patuloy niyo kaming minamahal. Yes, Lord Jesus. And right now, church, as we continue to honor and worship our God, let's give everything to Him right now. Ibigay natin lahat. Because God is powerful. There's nothing impossible to Him. Kung ano man yung mga nararamdaman natin, excitement man yan, lungkot man yan, bigyan natin sa Panginoon Diyos. As we sing this song. Surrender, I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries out. Once I was broken, you love my whole heart too. Sing us no hold on me, 'cause your grace holds me now. Yes, Jesus. And that grace owns the ground where the grave may. All my shades remains left for dead in your Church.
I in surrender, I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, you love my whole heart through. Sin has no hold on me, as it grace holds me now. Healed and forgiven, look where my chains are now. There has no hold on me, as it grace holds that ground. Grace holds me now. Grace holds me now. Grace holds me now. Grace holds me now. Yes, Jesus. We worship you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord, for your love. Yes, Jesus. Come on, church. As we sing this song, let's declare the Lord Jesus Christ. Isipin natin na kasama natin siya ngayon. At nasa harapan natin siya. At kausap natin siya ngayon. As we sing the lyrics of this song. Yes, Jesus. Here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Yes. Here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high and surrender. I need you now. Yes, Lord. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, you love my whole heart through. Sin has no hold on me, as the grace holds me now. Healed and forgiven, look where my chains are now. That has no hold on me, yes, it grace holds that ground. Grace holds me now. Grace holds me now. Grace holds me now. Grace holds me now. Yes, Lord Jesus.
Because of your grace, Lord, we are safe. Thank you for your sacrifice. Thank you for your love. Panginoon, kailanman, hindi namin mahanap ang ganyang pagmamahal sa mundong ito. Pagkat sa inyo lamang namin ito nararamdaman. And right now, Lord, we ask for your working of your Holy Spirit. Please, Lord, help us to open our hearts and our mind, Panginoon, sa mga mensahe aming maririnig. Naway may tanim namin ito sa aming mga puso't isipan. We praise you, Lord Jesus. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. For our responsive reading for today is about Christian love. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbals. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easy angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part, but when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection, as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Altogether, and now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. For our individual prayer of repentance and declaration of pardon and pastoral prayer by Reverend Pastor John Almario, let us sing, I Cast All My Care Upon You. Then I don't know.
God of love eternal, we rejoice and we celebrate your love in our lives because it is through it all that we are alive up to this moment. Purihin ka sa iyong kadakilaan sa buhay ng iyong mga anak. For this past week, Lord, of your provision, your protection, for your providence that kept us safe and healthy. Thank you, Lord, for the successes, for the victories that you have granted unto us. And even for the failing moments wherein you have taught us some important lessons to learn and to remember. Tunay nga na ikaw ay Diyos ng aming kabuuan. At walang lingid sa iyo na anumang bagay. Bago pa man namin gawin o maisipan ng isang bagay, ay batid niyo na po ito. Maging ang mga panalangin at nilalaman ng aming mga panalangin. But nevertheless, Lord, as your people, we are declaring this verbally because we would like to lift up your name. We would like, Lord, to let the world hear that we are your people and that we are bold enough to say that you're our God, the God who supplies our needs, the God who heals, the God who delivers, the God who do miracles in our lives. Kaya Panginoon, pakinggan niyo po ang aming pagsusumamo sa mga sandaling ito. With all that we are, with our burdens, with our inflictions, dalangin namin, Panginoon, na muli ay makatagpo namin ang iyong presensya sa iyong tahanan kung saan nandirito, Panginoon, ang kapayapaan. Nandirito, Panginoon, ang bukal ng pagmamahal. Nandirito ang kalakasan upang kami ay magpatuloy na humarap sa mga hamon ng buhay. Panginoon, nagpapakumbaba kami sa aming mga sarili, knowing, Lord, that we are not good enough. We have done so many things contrary to your will. But then, your grace abounds. Kaya ngayon, Panginoon, hinihiling namin ang iyong paglilinis at gawin kaming karapat-dapat upang muling matanggap at maranasan ang mga pagpapalang ito na walang harang, walang panunumbat mula sa kalaban. Because we are worthy as your people. And that our declaration is not only through our mouth, our voices, but our lives as a whole. As your church, we are in one, saying that you are the God of CHCC family. Kaya Panginoon, saklawan mo po ang araw na ito sa aming mga buhay. Sa iba't ibang aspeto na aming pinagdadaanan, Panginoon, nanduroon ang iba't ibang mga atake ng kaaway. Dalahin ko ang patuloy na kagalingan sa mga may karamdaman, O Diyos, sa patuloy na ginagapi ang kanilang lupang katawan, na ito yung mga dahilan kung bakit hindi sila namin madalas nakakasama. At hindi na ipagpapatuloy, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo. Panginoon, hindi nalilimitahan ang iyong kapangyarihan sa kahinaan ng aming katawan. Kaya patawad kung may mga pagkakataon na nakikwestiyon namin o nasisisi namin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan. Ganun pa man, O Diyos, ipakita niyo po sa amin, lalo sa aming mga kapatid na dumadaan sa ganitong pagsubok. Ihayag niyo po ang mas magandang plano sa likod ng mga kagipitang ito. That in the midst of pain, in the midst of darkness, still we sing and we say hallelujah. We can declare still that we have hope in the Lord Jesus Christ because truly, O God, you have given everything, even your own Son. And this is the proof, Lord, that you can save us. You can do more
than what we know and what we expect. Kaya Panginoon, sa mga sandaling ito, dalahin ko na maranasan ang iyong kagalingan. Higit sa lahat, ang espiritual na kalayaan mula sa takot at pangamba. Mula sa sinungalingan ng kaaway, palayain niyo po kami sa gapos ng anumang kapangyarihan ng kaaway na siyang nagiging dahilan kung bakit mayroong mga panghihina, mayroong mga pagkabagsak sa amin. By your grace, Lord, we will stand again and we can move on because your grace is enough and your power is made perfect in our weaknesses. Kaya Panginoon, naniniwala kami na ang lahat ng mga pasakit na ito ay may katapusan at ang naghihintay na kaluwalhatian na iyong inihahanda para sa amin ay hindi mapapantayan ng anumang pagsubok o kahirapan na aming nararanasan sa kasalukuyan. And this is our blessed hope that one day we will have the final rejoicing, the final love, because our God is already victorious in the person of Jesus Christ, who conquered sin, who conquered death, along with other sickness and other inflictions. Ikaw ang tagumpay ng aming buhay. Panginoon, ganun din ang aming pananalangin sa mga nangangailangan sa kanilang finances. Sa araw-araw, Panginoon, na matugunan ang mga pangailangan ito sa pamilya. We pray, Lord, for your revelation as well, that we will be able to see your provisions instead of complaining of the things that we don't have. Open our eyes to see the things that we already have, because you are our God who will supply our needs. Hindi mo pagkukulangin ang iyong mga anak at laging tama ang iyong tugon sa tamang panahon. Kaya dalangin ko, Panginoon, na gagawin namin ang aming bahagi na magtrabaho ng marangal, magtrabaho na may kaligayahan sa aming puso as we are serving you and not people. Let it be that our motivation in doing our daily responsibilities and tasks, it is because we love you and we want to give our best for you by using our talents and gifts through the responsibilities that you have entrusted unto us. And yes, Lord, the more na kami ay nagpapagamit sa iyo, the more, Panginoon, na kami ay gumagawa ng maayos with all our best, mas lalo niyong bubuksan ang maraming oportunidad that we can earn, we can learn, and we can enjoy life to the fullest as promised by you through Jesus Christ, na siya ay pumarito upang maranasan namin ang buhay na ganap at masagana. At ito ay hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa kabuuan ng aming pagkatao. Masagana kami sa pagmamahal, masagana kami, Panginoon, sa kapayapaan, masagana kami, Panginoon, sa kapanatagan. At ito yung mga bagay na higit pa sa pera dahil ito ay pangwalang hanggan. Kaya, Panginoon, for us to find fulfillment in this life, hindi lamang kami nakatuon sa mga material na bagay na pwedeng mahawakan at pwede rin mawala sa aming mga palad. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming kaligayahan ay dapat magdepende sa iyo at sa iyong kapangyarihan. Hindi sa mga bagay na meron kami, sa mga titulo na hawak namin, o sa mga natapos namin mga gawain, kung hindi sa iyong biyaya kami nabubuhay araw-araw. Kaya, Panginoon, patuloy ang aming pananalangin sa mga naghanap ng trabaho, na ikaw ang Diyos na magdala sa kanila sa tamang pagtatrabahuan. And that when they are employed already, it will enhance their potentials, not to the point that they will be choosing this job over you, but to always prioritize you in everything. Dahil the bottom line is that everything comes from you, and we are just stewards
of these many things that you have prepared for us. And the more we prove ourselves to be good stewards, you are going to entrust more wonderful and promising blessings for us and to us. So Lord, there's nothing for us to worry about what are we going to eat, what are we going to drink, because these are the basic things that you will provide for us through our faithfulness. There's nothing to worry about. We also pray, Lord, for families, that of course your love will be the very foundation of how we treat each other. Dahil kapag wala ang pag-ibig mo, ay babagsak ang aming sambahayan. Just like with so many families today, na hindi ikaw ang sentro. Despite of the grandeur, despite of the wealth materially na kanilang napossess, ay hindi naging security ito upang mapanatiling matatag ang pamilya. Dahil sa iyo lamang kami magkakaroon ng seguridad sa aming pamilya. Kaya hawakan niyo po ang bawat puso't damdamin ng mga mag-asawa, mga anak, mga magkakapatid, na laging mayroong pagkakasundo at kapayapaan sa loob ng tahanan. Laging mayroong tunay ng pagmamahala na nagpapatawad at nagbibigayan. At dalangin ko, Panginoon, na ito din ang uri ng pag-ibig na patuloy mamayani sa iglesyang ito. Gaya ngayon na aming binibigyan ng diin ang pagmamahal, hindi na gaya ng uri ng pagmamahal na sa mundo na nakabase sa pita ng laman at kahalayan, but the kind of love that is willing to sacrifice, the kind of love that has self-control, the kind of love that is so patient, the kind of love that never fails. And all of these elements, characteristics of love, can only be found in you. Kaya Lord, patuloy ka na maghari sa aming buhay, sa mga ministries ng iglesyang ito. Patuloy, Panginoon, na pangunahan. Huwag niyo pong hayaan na patuloy kaming manghina at mawalan ng gana. Kung paano kami nagsimula, Panginoon, sa ministry na aming pinasok, dalangin ko na patuloy kaming maging maigting at hindi magsasawa. Patuloy naming panindigan ang aming panata ng pag-ibig. Dumarating sa punto na aming buhay minsan, Panginoon, na napapagod kami dahil sa paulit-ulit na lang na nangyayari. That's why, Lord, we pray that you are going to break that boredom, that mindset of boredom, Panginoon. Show us more insights and opportunities, ideas wherein we can serve you more. We can be used for your glory more and more. As we look around, Lord, the world is so desperate, full of miserable people. And it is our calling as your church to go out and share the gospel of hope, the gospel of salvation. In whatever way possible, Lord, that your name, the name of your Son, Jesus Christ, will be the name that will be called out by all as the saving name of every living individual. Kaya dalangin ko, Lord, sa iglesia na ito, na kami ay humayo, Panginoon. We don't just sit here and listen, but we go out and share the message that we have heard, every encounter that we have with you. It is for us, Lord, to spread, to re-echo the gospel through our lives that radiates the love of Christ. And so, Lord, when we have this mindset, we cannot just imagine people will be flooding to churches because they have found the meaning of life and the source of life, and that is Jesus Christ. Kaya Lord,
Bigyan niyo po ng kapangyarihan ng iglesia, gaya na kung paano nagsimula ito. Na sa kada labas namin, sa kada pagtitipon namin, may mga tumatanggap at kumikilala sa iyo. May mga nababawi mula sa kadiliman at naliligtas mula sa kapahamakan ng pangwalang hanggan. So Lord, today as we are about to listen to your word, prepare our hearts and use your servant, Pastor Drew, to inspire us once again, to remind us, even to rebuke us, O God, and to adhere sincerely to your calling and to your command. Salamat sa buhay ni Sister Minnie, Panginoon, na ginagamit nyo ngayon upang pangunahan ng pananambahan. I pray for her family, for her loved ones, Panginoon, for their health, and for the stability, Lord, in all aspects. At patuloy na magamit siya sa iyong kaluwalhatian. And so today, we declare that you're our God, the God of our nation, the God of the whole world, the God of this church, the God of our personal lives. Be the God that we need to see. Complete us, Lord. Declaring blessings upon blessings for our jobs, for our families, for our health, for our business transactions, and whatever concerns. All of these, we lay down and surrender everything to you, knowing that you are sovereign above all. Through Jesus Christ, our Lord and Savior, this is our prayer. Amen. Look full in His wonderful face, and the things of earth grow strangely in the light of His glory and grace. Let us now hear the message through song by our CHCC choir. Because he loves
May I request everyone who is able to stand as I read the scripture reading from Genesis chapter 24, verses 26 to 27. And the man bowed down his head and worshipped the Lord. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who has not forsaken his steadfast love and his faithfulness toward my master. As for me, the Lord has led me in the way to the house of my master's kinsman. Please be seated. And now let us prepare our hearts and minds to hear the word of God through the servant, Pastor Andrew Cadayon. Good morning po sa ating lahat. Yan, batiin natin ang ating mga katabit na sa likod ng matamis ng ngiti na puno ng pagmamahal mula sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na napakasaya na makita ang ating mga kapatiran na tayo inalaw ng Panginoon na sama-samang magpuri at mag-celebrate ng kanyang pag-ibig. No? Lalo na ngayong buwan, sineselebrate natin ang buwan ng pag-ibig, pero sa ating mga mananampalataya, buwan-buwan, araw-araw, oras-oras, at minuminuto ay puno dapat ng pag-iibigan. Amen po ba? Amen. Ang title po ng sermon sa umagang ito ay Firmly Fixed, Where is the Love? No? Noong 2003, nasulat ng grupo ni Apple the Up o ng Black Eyed Peas yung kantang Where is the Love? Dahil ito yung katatapos lang ng 9/11, no? Nung nilusob o nasira yung isang pinakamataas na building sa US. At marami pang ibang inspirasyon about sa kanta na to, no? Inatake yung Iraq, ang dami nangyayaring gera, mga violent na pangyayari sa time nila. Kaya napatanong sila, where is the love? No? And tayo siguro, napapatanong din tayo minsan, nasan ba talaga ang pag-ibig? At lalong-lalo na sa mga naghahanap ng kanilang iibigin o someone na kaibig-ibig para sa kanila. Sino yung mga lalaki dito, mga binata na naghahanap ng kanilang kabiyak o nakita na? Siyempre, may mga binata dyan na nagde-desire na someday mahanap nila yung partner nila sa buhay. At itong sermon na to ay hindi lang para sa mga kalalakihan o mga kababaihan, mga binata o dalaga na naghahanap ng life partner, kundi sa ating lahat na hinahanap ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi lang sa pakikipagrelasyon sa kapwa, sa opposite sex o sa kapartner na gusto mo o hinahanap mo, kundi ano ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Ano ba ang nais ng Panginoon sa buhay natin? No? Ang pag-aaralan natin ay makikita sa chapter 24 ng Genesis, napakahaba nito. Pero kinuha ko na lang yung isa sa gitna, binasa natin kanina. The man bowed down his head and worshiped the Lord, saying, Praise be the Lord, the God of my master Abraham, who has not abandoned his faithful love for my master. The Lord has led me to the house of my master's relatives. Napakahaba ng chapter na to, na parang ito sa pinakamahabang chapter ng Genesis. Dahil may 67 verses siya at hindi na natin iisa-isahin natin. Isa-summarize ko na lang, kikwento ko na lang sa inyo. Pero kung may Bible po kayo dyan, pwede nyo po akong sabayan o sundan. No? Dito, makikita at mababasa natin sa chapter 24 ng Genesis. Namatay na dito si Sarah, asawa ni Abraham, at matanda na rin si Abraham, pero sabi dito, blines siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. No? Hindi lang siya tumanda na, basta lang tumanda, bagkos pinagpala talaga siya ng Panginoon. At tinupad ng Panginoon yung pangako niya kay Abraham na magkakaroon siya ng anak kay Sarah. At ayun na nga si Isaac. At sa panahong ito, sa chapter 24, hinahanda niya na si Isaac na magkaroon din ng asawa. At nag-utos siya sa kanyang servant, sa senior servant niya, kumbaga sa modern times, mayordoma, yung pinakamataas na
servant niya na pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng kanyang properties o sa lahat ng bagay na meron siya. Inutusan niya to at kinausap niya at inutusan niya. Sabi niya, mangako ka sa akin, nahahanapan mo ng asawang aking anak na si Isaac. Pero hindi ka dito hahanap ng kapartner niya sa lupain ng Canaan o ng mga taga-Canaanites. Gusto ni Abraham na hanapin ng kanyang servant na mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac ay yung kamag-anak niya dahil gano'n naman ang kultura nila doon dahil gusto nilang ma-preserve yung lahi nila kaya ang nakikipag-asawa sila within their families and relatives lang. So sabi ni Abraham sa kanyang alagad, huwag kang hanap ng asawa para sa anak ko na taga dito sa Kaanan. Bagkus sumanap ka doon sa lugar ko talaga. At sabi niya, mangako ka sa akin, no? At sabi nung servant, paano na lang master o Abraham pag yung nahanap ko ay hindi sumunod o sumama? No? Kaya rin 'tong magandang kwento na 'to, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya dahil even though ang instruction ay clear, malinaw at alam ni Abraham ang kalooban ng Panginoon, pero hindi siya nag-i-impose. Kasi sabi niya, sige pag hindi sumama, okay. Pero wag na wag mong iiwan yung anak ko doon. Babalik at babalik pa rin kayo dito. No, napakaganda, hindi nag-i-impose na hindi dapat pasamahin mo siya regardless kung ayaw niya o gusto niya. Dapat isama mo siya dito pabalik para magkaroon ng asawa ang anak ko. Pero hindi po ganoon ang case. Bagkus binigyan ng kalayaan ni Abraham ang servant. Sige, gawin mo tong inuutos ko, pero pag hindi siya sumama, ayaw niya sumama, okay lang. Pwede mo nang ma-break o tapos na yung sinumpaan mo sa aking oath. So, malinaw yon. And then, nag-move forward na yung servant niya at pumunta na doon sa lupain kung saan nakatira yung mga kamag-anak ni Abraham at siya'y nanalangin. No? May mga kasama siya, may mga camels silang dala. At nanalangin siya sa Panginoon. Sabi niya, pupunta ako sa well o sa mga balon at nanalangin siya, sabi niya sa panalangin niya, kung sino yung magpapainom sa akin ng tubig at sa aking mga kamelyo, ito na yung hinahanap ng aking master para sa kanyang anak. At hindi pa siya tapos manalangin, biglang dumating si Rebecca at may daladalang jug, water jug. At yun na nga, kung ano yung eksaktong sinabi niya, ganun yung naging respond sa kanya ni Rebecca. Pinainom siya ng tubig, ganun din yung mga camel niya at tinanong niya si Rebecca, kaninong kamag-anak ka o kaninong anak ka? Sabi nung servant kay Rebecca, at kung meron bang matutuluyan dun sa bahay niyo, meron bang bakanting kwarto at pwedeng paglagyan yung mga kamelyong dala ko. At sabi ni Rebecca, ako ay galing sa lahi na to at oo, meron pong kwarto na pwede kayong tuluyan. At pwede kayong magstay doon overnight. May mapapakain kami sa inyong mga kamelyo at may maiinom kayo doon at the same time may makakain din kayo. So, binigyan niya ng ring nose at bracelet si Rebecca at dali-dali silang pumunta sa bahay ni Rebecca at nagmamadali si Rebecca upang i-announce o sabihin kung ano yung nangyari. No? E di, yung kapatid ni Rebecca na si Nahor na eventually magiging father-in-law din ni Jacob, no, sa mga next stories, no, ay natuwa at nakilala niya kung sino yung servant na yon dahil sa binigay na gold and bracelet and nose ring. Sabi niya, pasok kayo, tuloy kayo. At niyaya nilang kumain yung servant at yung mga kasama nito. Pero napakaganda na mababasa natin dito, yung servant, napaka-focus niya sa goal niya. Baga, straight to the point. Sabi niya, bago tayo kumain, bago ang lahat, sasabihin ko muna yung pakay ko talaga sa inyo. Yung iba kasi, ang daming paligoy-ligoy, no? Ang daming sinasabi, ang daming dahilan, ang daming sugar coating, ganon. Pero tong servant na to, sabi niya, hindi. Bago tayo kumain, bago ang lahat, patapusin niyo muna ako sa yung pakay ko talaga, yung intention ko talaga, bakit ako nandito. At kwento niya na yung nangyari,
kinento niya kung ano yung pakay niya doon, bakit siya pumunta doon. At sinabi niya na ang aking master na si Abraham ay inutusan akong humanap ng asawa para sa kanyang anak. At sabi niya, wag akong hahanap doon sa mga taga-Canaanites, no? Sa mga taga-Canaan. Bagkos pumunta ako sa kanyang lugar at humanap ng mapapangasawa ng kanyang anak dito sa mga relatives niya. At nanalangin ako, kwento niya yung pangyayari, nanalangin ako na sa well o sa spring, pag may babaeng nagpainom sa akin at pati yung camel ko pinainom, siya na yung babae na nilaan ng Panginoon para sa kay Isaac o para sa anak ng aking master. Kwento niya yung pangyayari na yon, no? At natuwa naman sila. At alam nila, even yung family ni Rebecca, alam nila na kalooban yun ng Panginoon. Kaya sige, sabi nila, sige, dalhin mo yung aming anak para sa iyong anak ng master. At natulog na sila, no? Masayang-masaya to yung servant kasi feeling, na siya, mission accomplished. Pero pagising nila ng umaga, at sabi ng servant, i-allow nyo na bumalik na kami sa lupain ng ng master. Pero sabi ni Nahor at nung nanay ni Rebecca, baka pwede magstay pa sa amin for a while yung aming anak, at least 10 days. No? Kailangan nang bumalik ng servant sa kanyang master. At tinanong nila si Rebecca, gusto mo bang sumama? Ito na naman, no? Hindi nila inimpose, hindi nila kwinersa si Rebecca. Bagkus tinanong nila, gusto mo bang sumama o hindi? Kasi kung hindi, dito ka lang at aalis kami. No? Pero ang naging sagot ni Rebecca, sasama ako. No? At pagbalik nila, nakita nila, malayo pa lang, nakita na ni Rebecca si Isaac na kasama yung mga ibang hayop at tinanong, sino yon sa servant? At kwento ng servant lahat kay Isaac. At doon na binahay na naging asawa na ni Isaac si Rebecca. Kung babasahin natin to, although ang haba niya, no? Pero nung binabasa ko to, hindi ko na malaya na napakahaba pala nung chapter na to. Kasi nag-focus ako doon sa character ng servant. Yung pagiging focus niya sa goal niya. Kumbaga, wala siyang ibang iniintindi na malayo yung nilakbay nila, napagod siya, nauhaw siya, nagutom siya, marami siyang iniisip, baka hindi sumama o i-reject yung offer niya. Pero itong servant na to ay napaka-ganda ng attitude niya dahil kung ano yung inutos ng master niya, yun talaga yung sinunod niya. Hindi siya tumingin sa anumang pwedeng maging hindrances. Hindi siya natakot o hindi siya nangamba. Bagkus, focus lang talaga siya sa goal. Kaya sa mga kalalakihan diyan na gustong humanap ng kanilang life partner, dapat makuha natin to yung attitude ng servant na to na focus lang siya sa goal. Hindi siya nagpapadistract, hindi siya nababago ng mga pangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang journey. Because ito yung inahanap ko, ito yung pakay ko, ito lang talaga yung goal ko at wala na akong ibang iisipin at iintindihin pa. No? Kaya ganun sa mga boys dyan, sa mga guys, wag palingon-lingon kung saan-saan. Kaya hindi tayo nakakakita, kaya hindi nyo pa nakikita yung someone for you. Kasi ang dami nyong tinitignan, no? Tama ba? Dapat isa lang. Kung siya lang. Wala nang reserba pa, wala nang second option. Siya lang at siya lang. Sabi ko nga, hindi lang naman ito para sa mga kalalakihan o mga dalaga o binata na naghahanap ng kanilang life partner, kundi sa atin din, sa lahat para sa atin, na kung ano yung inutos ng Panginoon, yun talaga yung titignan natin, wala nang paligoy-ligoy pa. Wala nang, hindi na tayo magda-doubt o magdadalawang isip, susundin ko ba talaga to? Ito ba talaga yung kalooban ni Lord para sa akin? Di ba? Minsan ganun Pag may inutos at pinagawa sa ating ang Panginoon, straight to the point. Yun talaga dapat ang goal natin, matupad natin kung ano yung inuutos ng Panginoon. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kung ano yung nais ng Panginoon. Ayun yung gagawin natin na yung goal natin, matupad kung ano yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Isang bagay para matagpuan natin ang
Kumbaga makarating tayo kung nasaan yung pag-ibig na dinidesire natin. Mas madaling sumakay, no? Sa MRT. Kaya bibigyan natin ng acronym tong MRT. If you want to find where the love is, kailangan mong mag-move. Kailangan mong gumalaw. Galaw-galaw dyan, no? Lagi nating example sa mga gusto magtrabaho pero hindi naman naghahanap o nag-a-apply. Naku po, paano kayo makakahanap ng trabaho niyan? Buti kung mataas yung credentials nyo, graduate kayo ng UP, with honors kayo, tapos top 10 kayo sa mga board exams, no, kayo yung hahanapin talaga ng mga company. Pero kung hindi naman, kahit normal na estudyante at graduate ka lang, malamang walang hahanap sa'yo, ikaw talaga yung maghahanap. No? Ganon din sa mga naghahanap ng kanilang kapartner. Kailangan mong gumalaw-galaw. Kailangan mag-move. Sa iba din po, sa umahanap ng ano ba ang kalooban ng Panginoon sa aking buhay. Ano ba ang nais ng Panginoon sa aking buhay? Kumilos-kilos po tayo, gumalaw-galaw po tayo. Dati nga nauso, no? Galaw-galaw, baka ma-stroke. No? Kailangan natin gumalaw, kailangan natin may gawin. Sabi dito, when God's instruction is precise, move. Madalas po, parang quiet o hindi natin naririnig ang instruction ng Panginoon. Hindi natin naririnig. Pero ang instruction ng Panginoon ay precise. Gaya ng instruction ni Abraham sa kanyang servant, napaka-precise. No? Huwag kang hanap sa mga taga-Kanaan. Bagkus pumunta ka doon sa mga kalahi ko at doon ka umanap. Ganon din sa atin, may mga pinapagawa ang Panginoon. Minsan hindi natin naririnig. Hindi natin naiintindihan. Pero kung maririnig mo at iintindihin mo, napaka-precise ng utos ng Panginoon sa atin. Kaya kung gusto mong hanapin ang pagmamahal, gusto mong hanapin ang kalooban ng Panginoon, move. When God's instruction is precise. Makikita natin dito, balikan natin. Sa chapter 2, sa verse 2, sabi dito, Abraham said to his servant, the senior one in his household who was in charge of everything he had, put your hand under my thigh, so that I make you solemnly promise by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, you must not acquire a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I'm living. You must go instead to my country and to my relatives to find a wife for my son, Isaac. Yun yung napaka-specific, napaka-precise ng utos ni Abraham sa kanyang servant. Pagpatuloy natin sa verse 5, sabi dito, the servant asked him, what if the woman is not willing to come back with me to this land? I must then take your son back to the land from which you came. Sabi ni Abraham, be careful never to take my son back there. Abraham told me. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Sabi ng servant, paano pag ayaw niyang sumama sa akin papunta dito? Dadalhin ko ba si Isaac doon? Para doon sila mamuhay at doon sila bumuo ng kanilang pamilya? Parang ganon. Sabi ni Abraham, wag, be careful never to take my son back there. Wag na wag mong dadalhin pabalik doon yung anak ko. Sabi, the Lord, the God of heaven, who took me from the father's house and the land of my relatives, promised me with a solemn oath, to your descendants I will give this land. He will send his angel before you, so that you may find a wife for my son from there. But if the woman is not willing to come back with you, you will be free from this oath of mine. But you must not take my son back there. No? Malinaw ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Sabi niya, dinala kita sa lupain ito, dito ko kayo paparamihin. Kaya naniniwala si Abraham doon. Kaya yung utos niya at yung instruction niya sa kanyang servant ay align kung ano yung pinangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, sige, kung ayaw, okay lang. Pero wag na wag mong dadalhin si Isaac doon at doon sila maninirahan. Pag ganon ang senaryo, ganon ang naging kaso, yung oath na sinumpaan mo sa akin ay tapos na. No? Wala ka ng pananagutan sa akin dahil ayaw eh. So, sa mga magulang dyan, ito ay paalala sa atin, na, lalo na sa mga may anak na medyo nagdadalaga na, pag-graduate na ng college o nag-work na.
Pinapanalangin ba natin sa Panginoon na magkaroon din sila ng life partner na dinidesire natin? Pinapanalangin ba natin na yung mga anak natin, yung mapapangasawa nila, yung magiging life partner nila, ay Christian din ba? O yung, kumbaga kung may ideal guy ka para sa kanya, pinapanalangin mo ba yun sa Panginoon? O hayaan mo lang, na bahala ka na dyan kung sinong manligaw sa'yo, bahala ka na dyan kung sinong makita mo. Yun na, no? Importante na ipinapanalangin natin ang ating mga anak na kung sino man ang kanilang mapapangasawa in the future. Magbigay tayo ng guidelines, no? Pero hindi natin i-impose. Dahil naniniwala ako na pag naintindihan ng anak nyo kung para saan, kung bakit kayo may guidelines, bakit nyo sinasabi ito, pinaliwanag nyo sa kanila ng mabuti, maiintindihan at susundin nila yung guidelines na yun. Kagaya ni Abraham, hindi siya nag-impose. Although nagbigay siya ng guidelines, ng instruction, pero hindi siya nag-impose dahil alam niya na naiintindihan ng servant na yun kung bakit yun yung utos niya. Dahil naka-align yun sa pangako ng Panginoon. Kaya kung hindi pa natin pinapanalangin yung mga anak natin na someday yung mapapangasawa nila, hindi lang mabait, hindi lang mayaman, o hindi lang okay yung buhay. Bagkus ipanalangin natin kung ano ba sino ba yung kaloob ng Panginoon para sa kanila? Sino ba yung nilaan ng Panginoon para sa kanila? Minsan kasi tayong mga magulang, napakataas ng standard para sa mga anak nila. At minsan naman, hinahayaan lang natin masyado. Hindi na tayo nagbibigay ng ating insight, ng ating wisdom sa mga anak natin kung sino ba yung hahanapin nila. Ako, blessed ako dahil bata pa lang kami, ang instruction talaga sa amin ng magulang namin, dapat pag umanap kayo ng inyong magiging girlfriend, ay dapat Christian din. Hindi lang dapat Christian, dapat matured Christian. Diba? Minsan kasi, although parehas kayong Christian, pag hindi pantay yung maturity nyo, diba? Minsan hindi naiintindihan ng isa kung bakit nyo ginagawa yung isa. No? Nasa taxi nga kami, parang matagal ng panahon, mga 5 years ago na, sa radyo may nagpapa-advise. Parehas naman silang Christian. Pero yung babae, nagsiselos daw kay Lord kasi yung boyfriend niya, mas marami pang time daw sa simbahan, mas marami pa daw time sa pagsiserve kay Lord. Sabi ko, Christian ba talaga yung babae na yun? Bakit hindi niya naiintindihan kung bakit yung ginagawa ng boyfriend niya? So, hindi lang pag naghanap po tayo o nanligaw tayo o magpapaligaw tayo, hindi lang basta Christian. Dapat matured, malalim yung pananampalataya, malalim yung relasyon sa ating Panginoon. Kasi kagaya dito, babalikan natin si Abraham. Bago niya to inutos, makikita natin na okay na siya sa buhay niya. Blines siya ng Panginoon, tumanda siya, tinupad ng Panginoon yung mga pangako niya sa kanya. At makikita natin na okay siya. And tayo, mga boys, paalala lang, bago tayo manligaw, bago tayo umanap ng life partner, siguraduhin natin ang relasyon natin sa Panginoon ay okay. Maganda. Kumbaga, bago ka umanap ng ibang relasyon, ayusin mo muna yung relasyon mo sa Panginoon. Gaano ka ba kadalas nakikipag-usap kay Lord? Ayun yung mga tanong mo dapat sa sarili mo. Gaano ka kadalas lumalapit sa Kanya? Gaano kayo ka-close ni Lord? Kasi kung malayo ka kay Lord, hindi ayos yung relasyon mo kay Lord, maapektuhan yung ibang relasyon na papasukin mo. Kaya minsan, kahit dito sa church o kahit nagsasabing sila yung mga Christian, nagpo-fall apart pa rin yung mga relationship. Bakit? Kasi hindi okay yung puso niya. Hindi okay yung relationship niya kay Lord. Kaya kahit sinasabi niyang follower siya ni Jesus, kahit sinasabi niyang Christian siya, hindi pa rin nagiging matagumpay. Kaya unang-una, tingnan natin yung sarili natin. Okay ba yung relationship ko kay Lord? Close ba kami ni Lord? Kasi naniniwala ako, pag okay ang relationship mo kay Lord, magiging okay din yung relasyon mo sa ibang tao, either sa kapatid mo, sa magulang mo, sa karelasyon mo, magiging okay yan. Pero pag hindi okay ang relasyon mo kay Lord, sigurado, magta-translate yan sa relationship mo sa iba. Magulo, minsan, hindi nagkakaintindihan o madalas di nagkakaintindihan at madalas
nag-aaway. Si titignan mo, una, madalas tinuturo mo siya, siya kasi, pero titignan mo yung sarili mo. Kamusta yung relasyon mo sa Panginoon? Kamusta yung relationship mo sa Panginoon? Gaano kayo kadalas nag-uusap? Gaano kayo kadalas nagbabanding? May time ka ba para kay Lord? Kasi kung wala kang time para kay Lord, tapos humanap ka ba ng iba na mag-i-spend ka ng time, lalo kang mawawalan ng time kay Lord. Pero kung okay yung relationship mo, yung time na ma-manage mo, pagdating kay Lord, magiging smooth ang bawat relationship. Although hindi perfect, may mga struggle and challenges, pero magiging okay pa rin ang lahat dahil okay ang relationship mo kay Lord. So, importante na mag-move para makita at makarating tayo sa ating inahanap na pag-ibig. Importante, no? Mag-move tayo kasi kung hindi ka gagalaw, hindi ka talaga makakarating. Kung hindi ka kikilos, paano ka makakarating? Kaya kung naghahanap ka, either life partner man yan o hinahanap mo ang kalooban ng Panginoon, simulan mo nang kumilos-kilos ngayon. Mag-prepare ka na. Mag-act ka na. Gumalaw ka na para makita mo yung pag-ibig na hinahanap mo o yung kalooban na hinahanap mo. Sunod po, letter R, if you want to find where the love is, respond without pause, obey without delay. Kagaya ng servant, no? Nung malinaw na yung instruction ng Panginoon, ito na yung instruction ni Abraham para sa kanya, no? Sabi dito, so the servant placed his hand under the thigh of his master Abraham and gave his solemn promise he would carry out his wishes. Then the servant took 10 of his master's camels and departed with all kinds of gifts from his master at his disposal. He journeyed to the region of Aram Naharaim and the city of Nahor. So, pagkatapos nila mag-usap, pagkatapos niyang mangako kay Abraham, umalis na siya. No? Nagdala siya ng 10 camel at ng mga gifts dahil mayaman naman si Abraham nung time na to at yung gifts na to ay pwede niyang ibigay kung kanino man. Kung kanino man niya gustong ibigay. So, after ng pag-uusap nila, naging malinaw na ang lahat. Nag-respond na itong servant na to. Minsan, ito ang kulang sa atin. Kaya hindi natin matagpuan kung sino man yung ninais ng Panginoon sa atin. O hindi natin matagpuan ang kalooban ng Panginoon dahil hindi tayo nagre-respond. No? Dapat respond without pause. Pag sinabi ng Panginoon, go agad. Obey without delay. Huwag mo nang patagalin pa. Minsan kasi, alam na natin, baga, yes or no lang, pinapatagal pa natin. No? Ito yung sinasabi ng Panginoon, anong desisyon mo anak, pinapatagal pa natin. Gayahin po natin itong servant na to. Umalis siya without delay. Sinunod niya yung pangako niya sa kanyang master na si Abraham. No? At isa pang respond nung servant na to, no? Hindi lang siya umalis, gumalaw, nag-travel, papunta doon sa mga kamag-anak ni Abraham. Sa verse 12, makikita natin, he prayed. Sabi niya, O Lord God, my master Abraham, guide me today. Be faithful to my master Abraham. Nanalangin siya. Nag-pray siya. No? Nag-pray siya sa God ni Abraham. O Lord, God of my master Abraham, guide me today. Ang naging tugon nung servant na ito ay nanalangin siya. Sabi niya, be faithful to my master Abraham. Bago siya, yung pag-alis niya, nag-ask siya ng guidance, no? Sa ating Panginoon. And syempre, ano yung naging respond naman ni Rebecca nung nalaman niya to? Sabi dito sa verse 58, tatalon tayo ng medyo mahaba. So they called Rebecca and asked her, do you want to go with this man? She replied, I want to go. No? Hindi nila pinilit, hindi nila inimpose kung ano yung magiging desisyon ni Rebecca, but tinanong nila. At yung naging respond ni Rebecca, I want to go. No? Minsan,
Ang kailangan lang natin mag-respond at ang katugunan ay binigay na ng Panginoon. Kailangan lang natin mag-respond. Minsan may mga tanong tayo, no? O may mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Lord, sasagutin ba ako nito? Ganito lang ako, ito lang ako, no? Siya, mataas yung level niya. Mahirap siyang abutin. Parang ganun. O Lord, ako ba talaga tong tinawag mo? Ano lang ako, hindi naman ako biblical scholar o hindi naman ako nakakapag-aral sa Bible school o wala naman ako masyadong knowledge about dito. Ako ba talaga tong pinapagawa mo? Para sa akin ba talaga tong pinapagawa mo? Minsan ganun tayo, no? Pero ang katagunan ay may kasagutan na. Kailangan mo lang mag-respond. No? Alam nila at alam ko na nangusap din ang Panginoon kay Rebecca at sa mga kamag-anak niya kung ano ba yung kalooban ng Panginoon. Kaya ang sagot ni Rebecca, I want to go. Kasi kung hindi kalooban din ng Panginoon, hindi rin siya mag-go. Ang tanong, kung hindi nag-respond tong alagad ni Abraham, mahahanap niya kaya si Rebecca. Kung hindi kaya siya nanalangin at humingi ng tulong sa Panginoon upang maging matagumpay ang kanyang lakad o misyon, matatagpuan niya kaya si Rebecca. Baka tayo, marami ng tugon ang Panginoon sa atin. Ang kulang lang ay ang ating ding pagtugon sa Kanya. Yes o no. O madalas naka-no ka agad kahit hindi mo pa alam kung anong mangyayari. Kaya kung nais natin na matupad ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay, nais natin na makahanap ng ating life partner, mag-respond tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi yung papatagalin mo pa. Ay, saka na Lord kasi, saka na, dyan lang naman yan may nanligaw ng iba, tas sinagot, di nang hinayang ka, no? Kaya, kung may gusto kang i-pursue at alam mo naman na pinag-pray mo siya kay Lord at ang tugon sa'yo ni Lord, sige, go. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Ganun din, kung may pinapagawa ang Panginoon sa'yo at alam mo na ayun ang tugon niya, huwag mo nang ipagpabukas pa. Gawin mo na agad. Mag-respond ka na agad. Mag-move and mag-respond ka na agad without delay. Para kagaya ng servant na to, naging matagumpay siya sa inuutos ng Panginoon, ng kanyang master. Yung, kumbaga, mission accomplished siya dahil tumugon siya kung ano yung utos at ninanais ng kanyang master na si Abraham. At ganun din, naging maganda dahil naging maganda rin yung respond sa kabilang side ni Rebecca naman. No? Naging maganda, naging positive din. Kailangan lang din talaga nating mag-respond. Panghuli, sa letter T, sa MRT, if you want to find where the love is, testify of His steadfast love. Sabi sa ating verse kanina, the man bowed his head and worshiped the Lord, saying, Praise be the Lord, the God of my master Abraham, who has not abandoned His faithful love for my master. The Lord has led me to the house of my master's relatives. Napatunayan niya na tapat ang Panginoon sa kanyang master na si Abraham dahil pinagtagumpay siya sa kanyang misyon o sa inutos sa kanya ni Abraham. At nag-testify siya, no? Praise the Lord, God of my master who has not abandoned His faithful love for my master. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon ni Abraham. At nilid siya patungo doon sa bahay ng mga kamag-anak ni Abraham. Natagpuan niya kung sino yung pinapahanap ng Panginoon para kay Isaac. Nagawa niya yung mission niya. At dahil doon, nag-testify siya na ito ang kalooban ng Panginoon. Ito yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya napaka-importante ng ating testimony, ng ating mga kwento, na yung iba na naghahanap din ng kalooban ng Panginoon, nagsisearch din, naghahanap din ng someone na mamahalin o na magiging life partner. I-testify mo ano ba yung ginawa mo. I-testify mo ano yung ginawa ng Panginoon. I-testify mo, ikwento at sabihin mo
kung gaano hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Para sila din, malalaman nila, where is the love? Ay, ito, dito, ganito. Ganito yung gawin mo. Kasi ganito yung ginawa ko. Ganito yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Ikwento mo para yung iba ma-inspire, ma-motivate, at magkaroon ng kaliwanagan din sa kanilang journey sa paghahanap ng kalooban ng Panginoon. Ikwento mo kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa buhay mo. Gagaya sa servant na to, no? After niyang makita sa well, si Rebecca, nanalangin siya, at hindi pa siya tapos manalangin, tinugon na ng Panginoon yung panalangin niya, at naging matagumpay siya. Sa verse 48, then I bowed down and worshiped the Lord. I praised the Lord, the God of my master Abraham, who had led me on the right path to find the granddaughter of my master's brother for his son. No? Nahanap niya yung ninanais ni Abraham para sa kanyang anak na si Isaac. At hindi niya lang basta ito nahanap, bagkos tinestify niya, nagpatotoo siya, kwinento niya kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa kanyang buhay. Kung paano siya pinagtagumpay ng Panginoon. At hindi niya inako yung tagumpay, no? Pwede namang sabihin, ang galing ko talaga, kaya ako yung senior servant ng aking master kasi magaling ako eh. Pero hindi. Yung glory, yung praises ay binabalik niya sa Panginoon. Hindi niya inako yung katagumpayan lamang na para sa kanya lang o dahil sa kanya lang, magkos pinupuri at binabalik niya ang kapurihan sa Panginoon na nagpatagumpay sa kanya. Ito ang paalala sa bawat isa na pag tinugon na ni Lord, for example, ikaw ang tagal mo ng ligaw, tapos nung sinagot ka na, nawala ka naman sa church, nawala ka naman kay Lord. Baligtad, nung tinugon na ni Lord yung panalangin mo na matagal, nung sinagot ka niya at naging kayo na, nawala ka naman sa piling ni Lord. Nakakalungkot, no? O tayo din, ang tagal mong nanalangin, ang tagal mong may pinagpipray, nung sinagot ni Lord, nawala sa church. Ang laging example dito, nagpipray na magka-work, no? Ang tagal, Lord, bigyan niyo po ako ng work. Nung nagka-work, nawala na kay Lord. Ayun ang nakakalungkot. Itong paalala sa atin, yung attitude at yung ginawa ng servant na to. Nung tinugon ni Lord yung kanyang panalangin, yung pinagtagumpay siya sa kanyang journey at mission, hindi niya nakalimutan magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Binalik niya ang kapurihan sa Panginoon at hindi niya inako. Nawa, ganun din tayo, no? Sa may mga blessing, may mga revelation ng Panginoon sa kanila, tinugon at bless sila ng Panginoon. Nawa, hindi natin tatalikuran at hindi natin kakalimutan ang Panginoon. Bagkos ikikwento at iti-testify natin kung gaano siya naging mabuti. Gaano siya naging katapat sa ating buhay. No? Ikwento natin sa iba na ganito yung ginawa ni Lord sa akin. Kaya ako ganito dahil kay Lord. Kung wala si Lord, wala ako ngayon dito. Ikwento natin. Kumbaga, kung nag-grab ka o nag-in-drive ka, nagustuhan mo yung service ng driver, pati nung sasakyan niya, i-rate mo naman siya ng mataas. Para yung ibang makakasakay sa kanya makikita, ay, magaling siguro tong driver. Ay, maganda siguro yung service niya tong driver kasi mataas yung ratings niya. No? O kaya yung mga laging bumibili dyan sa online, kung nagustuhan niyo yung product, mag-review kayo. Dahil makakatulong yun sa nagtitinda upang yung mga susunod na bibili ay makikita, ay trusted, maganda tong product na to. At ganun din sa ating Panginoon. Marami pang lalapit at magtitiwala sa Panginoon dahil napapatunayan nila sa buhay mo, sa testimony mo na ay effective, ay maganda, ay walang talo pag kay Lord. Hindi ako malulugi pag si Lord yung inuna ko. Hindi ako matatalo pag si Lord yung inuna ko sa aking buhay. Hindi ako mawawalan pag binigay ko ito lahat kay Lord. No? Yung iba, makikita nila, baga yung narrate mo si Lord ng mataas at sila din tatangkilik o lalapit lalo sa pag-ibig ng ating Panginoon. No? Nawa, ganun tayo sa ating mga buhay. Sa pag-ibig man, sa paghahanap ng mapapangasawa, ng magiging boyfriend o girlfriend, o
o sa kung ano man ang ninanais ng Panginoon sa buhay mo, pag naging matagumpay ka na, pag may katugunan na si Lord, dun sa matagal mo nang pinagpipray, ibalik mo yung kapurihan sa Kanya. Huwag kang makalimot. Huwag mo siyang baliwalain, bagkus magpasalamat ka. Sa ending ng story, syempre, happy ending to, no? Sa verse 67, then Isaac brought Rebekah into his mother Sarah's tent. He took her as his wife and loved her. So Isaac was comforted after his mother's death. No? Nung natupad na ng servant yung kanyang mission, yung inutos ni Abraham sa kanya, dinala niya si Rebekah sa lupain kung nasaan si Abraham at Isaac. At doon na, no? Nung nakita ni Isaac si Rebekah, dinala niya ito sa tent ng kanyang ina na si Sarah. At doon na minahal niya. He took her as his wife and loved her. Minahal ni Isaac si Rebekah. Nangyari ang lahat ng ito dahil naging tapat at naging focus sa goal yung servant na inutusan ni Abraham. Naging instrument itong servant na to upang matupad ang pangako ng Panginoon kay Abraham na dadami yung lahi niya na kasing dami ng bituin sa langit at buhangin sa karagatan. Naging instrument itong servant na to. Although hindi siya pinangalanan, wala siyang pangalan, no? Pero yung naging attitude niya, yung pinakita niya, kung paano siya naging masunurin, paano siya naging focus sa goal at sa mission niya, ay napakagandang tularan. Sabi nga nung isang professor dun sa ATS, sa school namin, sabi niya, pag nakagraduate kayo, sunugin nyo na yung mga diploma nyo, sabi niya. Pero, sarcastic lang yun. Kumbaga, hindi kayo yayabang dahil nagkaroon kayo ng diploma, bagkus lalo kayong magiging mapagmahal. At isa sa maganda niyang sinabi, sabi niya, kahit mamatay ako, okay lang na makalimutan nyo na ako. Parang, hindi niya dinedesire na maging mataas ang pangalan at ma-remember siya. Ang nais niya lang ay gawin ang kalooban ng Panginoon. Parang itong servant na to, no? Wala siyang pangalan, hindi natin alam kung sino siya. Pero malaki yung naging role niya sa pagtupad ng Panginoon sa pangako niya kay Abraham. Nadadami ang kanyang lahi. Nakasing dami ng stars sa kalangitan at sand sa baybayin ng mga dagat. Gayahin natin ito. Napakasimple lang, no? Marahil, pwede natin siya pangalanan o bigyan ng pangalan. Pero, tularan natin siya sa pagiging masunurin, sa pagiging focus sa goal niya. Upang, kung tayo din, kung ano man yung goal natin, kung ano man yung ninanais ng Panginoon sa atin, kung ano man yung gusto nating hanapin, ay mahanap talaga natin dahil naging masunurin tayo sa Panginoon. Kumilos tayo, nag-respond tayo at nag-testify tayo sa kabutihan niya. Kaya, kung tatanungin, where is the love? Ang sagot ko dyan, go where the love is. At walang iba kundi ang Panginoon lamang. Sa Panginoon lamang natin matatagpuan ang tunay na pag-ibig. Kailangan lang natin kumilos, mag-respond at mag-testify para matagpuan natin kung nasan ba yung pag-ibig na hinahanap natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord God, thank you sa inyong reminder. Thank you sa buhay ng servant ni Abraham na naging ehemplo sa umagang ito. At sa tuwing mababasa namin yung kwento niya, nawa mai-inspire at mamamotivate kami na sundin ang inyong kalooban sa aming buhay. Kung may nag-search kami ng someone, inahanap namin kung ano ang inyong kalooban sa aming buhay. Nawa magiging tutularan namin itong servant na to, na naging masunurin siya, naging tapat siya, at ginawa niya kung ano yung inutos sa kanya ng kanyang master. At dahil doon, nagtagumpay siya. At dahil sa inyong kabutihan, pinagtagumpay niyo siya. At dahil sa inyong katapatan kay Abraham, pinagtagumpay niyo siya. Nawa, bilang inyong mga tagasunod,
gagayahin namin itong servant na to. Na kung ano man po ang ninanais nyo sa aming buhay, ano man yung pinapagawa nyo sa amin, gagawin namin ito ng tapat at hindi kami titigil hanggang hindi namin natatapos ang aming misyon. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nagagawa kung ano man yung pinapagawa nyo sa aming mga buhay. Help us, Lord, to move, to respond, and to testify upang yung iba din ay matagpuan ang pag-ibig na nagmumula lamang sa inyo. Binabalik po namin ang pinakamataas na kapurihan sa pangalan ni Jesus, naming Diyos tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. We thank God for the message we received today. And if we want to find love, remember MRT, move, respond, testify. May this word take root in our heart and in our daily life. So at this point, we now give our tithes and pledges. Bring the whole tithes into the storehouse. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be room enough to store it. From Malachi chapter 3, verse 10. Gracious Father, we thank you for the blessing and provision you've given to us. All that we have comes from you, and we return these tithes and offering as an act of our gratitude. Receive them, bless the giver, and use them for your kingdom and the spreading of the gospel. We give with thankful hearts. In Jesus' name we pray. Amen. So at this point, let us acknowledge the presence of our new visitors. And may I request to stand so that you will be recognized. Brother Erwin Talakay. Welcome. Avin Tahora. Welcome. And then Jella Tahora.
for our announcement, reminders, yung men's retreat will be on February 21, 2026 at 6 to 10 p.m. So, inaanyayahan lahat ng mga kalalakihan na dumadalo dito sa simbahan natin na suportahan natin yung activity na to dahil first time in the history na mangyayari ito. And then next is yung couple fellowship sa March 27 to 28, 2026 sa Kalawan, Laguna. So sa mga church activities naman, i-refer nyo na lang dito. So yung mga birthday celebrators natin for February 8, Brother Marco Alonso and Brother Joselito Magbato. February 11, Sister Alain Vanyes. And for February 9, Sis Presi Lopez, Sis Sheila Dalumpines, and Brother Ebo Laurente. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. We wish you today. Happy birthday to you. Let us pray for our celebrators. Lord, thank you once again for the gift of life and for another year that you have given to our brethren. Sa buhay ni Brother Marco, salamat Panginoon for another year ng iyong pag-iingat sa kanya, sa kanyang araw-araw na pagtatrabaho, Panginoon, pagbabiyahe. You never failed, Lord, to protect him and to keep him safe sa tuwing uwi niya ay maayos siya na karating sa kanyang pamilya. At dalayan ko, Panginoon, na patuloy mong bigyan siya ng kalakasan, malusog na pangatawan, para patuloy niya maitaguyod ang kanyang pamilya at bilang katuwang na kanyang asawan. May mga pagkakataong na siya ang nag-aalaga sa mga apo, ngunit hindi siya pinapabayaan. Kaya Lord, patuloy niyang maranasan ang kaligayahan na nagmumula sa iyo sa pagdilingkod, kaligayahan sa pagdadalo sa mga gawain. Patuloy niya maranasan ang iyong pagpapala. Ganun din, Lord, kay Sister Sheila. Salamat sa kanyang buhay na ginagamit niyo po sa mga kabataan sa pagtuturo ng sayaw. Especially, Lord, maging sa mga taga-Montalban na kanyang mini-minister. I pray that you're going to bless her heart, her plans, Panginoon, and desires, na ito ay naisilalim ng iyong paggabay. Ingatan mo siya, maging kanyang buong pamilya. Yun din, Lord, sa kay Evo, salamat sa buhay niya bilang isang kabataan. At dalangin ko, Lord, na maging matatag din siya sa pananampalataya at lalo kanya makilala so that this will become his strength in facing challenges sa araw-araw, Panginoon, bilang isang estudyante. Patuloy na karunungan ay ipamala sa kanya at pagpapala sa kanyang buong sambahayan. Even for Sister Alain, bihira na namin nakakasama, but nevertheless, we know, Lord, na saklaw niyo ang kanyang buhay. At patuloy siya, Lord, na palalahanan ng kanyang calling. Minsan na siya ay nangako na magmamahal sa iyo at maglilingkod. So, Lord, kayo po ang siyang kumilos sa kanyang buhay. At sa lahat ng mga hindi nabanggit na magdiriwang ng karawan, patuloy ang aming papasalamat sa buhay na ito at magamit nila ito, Panginoon, ng panibagong taon sa panibagong pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran at mamahalin ng lubusan. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday and God bless you all. Sige po, sa ating pagpapatuloy ng announcements, tawagin po natin si Brother Lincoln.
Good morning, everyone. Good morning. Hello. Mga update na naman po tayo sa ating lower ground renovation. Last Sunday, we were able to collect 2,800 pesos, giving us a total of 524,581 amount donated. And expenses remains the same at 572,426 pesos. Further cutting down our deficit down to 47,845 pesos. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating lower ground renovation. So for our closing hymn, let us all rise. Than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star, reaches to Father with care. God gave His Son to win His erring child, reconciling the earthly thrones and kingdoms fall. When we refuse to pray on rocks and hills and mountains call, God's love so sure shall still endure all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels' song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels a song. Could be with you, the ocean feel, and where the skies of parchment made, where every star on earth agree, and every man ascribe by grace to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Lord, truly your love is beyond measure. Your love is so great that our mind cannot conceive. And because of that, Lord, all we need to do is to rely and to entrust ourselves in your care. Not for us, Lord, to be overwhelmed by our worries or anxieties, but to be confident that you have prepared something wonderful for us ahead. Just like the story of Isaac and Rebekah, that you have destined already their lives to be together. And this is a wonderful truth for us to believe, that for those who are faithful to you, we are fated to experience life to the fullest. That our heart's desires, if it is according to your will, it will be granted in your most perfect time. So as we go out of this place, we pray
that we're going to seek you in everything that we do. Regardless of the circumstance, we will never compromise our love for you. But for us, Lord, to believe that you have already prepared something wonderful for us to enjoy, because you're our God, our good Father, who will be faithful until the end of time. And now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory, honor, and majesty, dominion, and authority, both now and forevermore. Amen, amen, and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon and be gracious unto you. Be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Blessed Sunday, everyone, and see you again on our next worship experience.